Mga kapatid, sa mga pagkakataon po na binibigo po tayo ng ating mga kaibigan, mga kapatid o mga taong malalapit sa atin na inaakala natin na hindi nila tayo kayang biguin pero binigo pa rin po nila tayo, wag po tayong magtanim ng galit o wag po tayong mangamba dahil meron pong tugon ang ating Panginoon dyan. Ayon po sa Lucas chapter 17 verse 3 to 4, sinasabi po dito na ito po, kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung 7 ulit siyang magkasala sa iyo sa maghapon at 7 ulit ding lumapit sa iyo at sabihin niyang nagsisisi ako, dapat mo siyang patawarin. Ayun po ang tugon po ng ating Panginoon, mga kapatid. Napakahirap man po na magpatawad sa mga taong nagkakasala po sa atin, pero ngayon po ang utos ng ating Panginoon na kailangan po nating magpatawad. Hindi man po ganun kadali, kailangan po nating silang patawarin po dahil ayun po ang dapat nating gawin at ayun po ang utos ng Panginoon Diyos. Mga kapatid, kung mapapansin po natin, kung sa tuwing po tayo ay nagpapatawad, para po tayong nabubunutan ng tinik sa ating mga dibdib at para pong lumuluwag po yung ating mga pakiramdam dahil napakasarap pong sa pakiramdam na wala po tayong kinikimkim na galit po sa ating mga kapatid po o sa ating mga kaibigan, sa mga tao pong bumigo sa atin. Napaka sarap po sa pakiramdam na wala po tayong hinanakit sa ating kapwa. At ayon naman po sa ikalawang Timoteo chapter 4, 16 to 18, ito po ang nasusulat. Ito po ang ikalawang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Sa unang pagharap ko sa hukuman ay walang sumama sa akin. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit sinamahan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang makapangaral pa ng lubusan sa lahat ng hentil. At ako'y naligtas sa tiyak na kamatayan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin ng ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ito po sa ikalawang Timoteo chapter 4, 16 to 18, ayon dito na wala ni isang sumama po kay Apostol Pablo sa hukuman at pinabayaan siyang mag-isa. Sa halip na mawalan siya ng gana o manghina siya o magtanim siya ng galit, mas lalo pa pong nag-alab ang kanyang pananampalataya sa Panginoong Diyos. Dahil dito tinulungan siya ng Panginoon Diyos, binigyan siya ng kalakasan ng kalooban upang makapangaral pa sa mga hentil at siya ay naligtas nga sa kamatayan. Sa halip na magalit si Apostol Pablo sa mga malalapit sa kanya dahil iniwan po siyang mag-isa, ay ipinanalangin pa niya ito sa ating Panginoon na patawarin sila. Grabe po talaga ang pagkilos ng ating Panginoon. Kahit kalimutan na po tayo ng ating mga kaibigan, mga kakilala, kalimutan na po tayo ng lahat. Pero basta po tayo ay lumapit po sa ating Panginoon Diyos, tumawag po sa kanyang pangalan ng may pagpapakumbaba, ay lagi po siyang nandyan para sa atin at hindi niya po tayo pababayaan. Mga kapatid, lagi po natin tatandaan, mahal tayo ng Panginoon Diyos.